Alam mo kung paano ka nakita, lalong-lalo na ni Kristo? Ganito, He was not like outside you, beside you, above you, in front of you, behind you, and asking you, are you sure you want to do that? Hindi ganun ang nangyari. Ang totoong nangyari ay mas ganire. Jesus was inside you. And He asked you, bago ka manood ng porn, bago yung masturbation, are you sure you want us to do this? To the extent of Jesus asking you, sigurado ka? Gusto mong gawin ko ito? Ganon! Kung talagang Kristiyano yung nabubuhay sa puso at sa buhay natin, si Kristo, hindi ito yung lagi nating naisip na parang ang Diyos, si Kristo yung nariyan, body-body lang, na kapag nagkakasala, Lord, doon ka muna tumingin. Lord, pigit ka muna. Takpan ko muna mata mo, Hindi. Nandoon siya. Nakikita niya ang ating nakikita. So bago tayo magkasala, please, isipin muna natin yan. Lord, alam kong nasa puso kita, may problema ako. Kaya ko ito sapagkat kasama kita dito. Ganon! At hindi mo masasabi yun kapag may matindi tayong pagkakasala sa ating pagkatao. Ano po ang bansag sa inyo? Kung meron man, yung bukod sa pangalan ninyo, tinatawag kayo ng ganito. Diba usually ang mga bansag ay hugot o hango sa prominenteng o lutang obvious na katangian, karakteristik ng ating pagkatao, ng ating katawan. Halimbawa, kulay. Kaya may binabansagang si puti. Si sobrang puti. Sinagnog. Kasi sobrang itim, parang kamagong. May binabansagang incheck kasi singkit ang mata. May tinatawag na si mata. Si malaki mata. May tinatawag na baba. May tinatawag na ilong. May tinatawag na tenga. At alam na natin ang dahilan. Yung iba nga sa inyo, yumuyuko na parang sinasabi nyo, alam ko na yan, Father. Tumigil ka na, bumusina ka naman. Ang mga bansag na ganyan ay tumatagal kapag ito'y batay sa katotohanan at pinangangatawan na ng binansagan. Kamakailan ay tinawagan ko yung isa sa konti ko lang na best friends na pare, si Father Mike Antonio. At tinanong ko sa kanya kung ano bang pakiramdam niya sa naging bansag ko sa kanya. Kasi nung kami seminarista pa lamang, nabansagan ko siyang kuitim. Yung kuitim, yung langgam na maliit, na maitim, pero makulit, madiskarte. Kasi yun ang nakita ko sa kanya, maliit siya, maitim siya. Ngayon nga, pumusyaw-pusyaw na. At tumastas ng konti, at mabilis, maliksi, lalo na sa basketball, kaya ang galing. At maabilidad, magaling gumawa ng paraan. Kaya nabansagan ko siyang kuitib noon na dala-dala pa rin niya hanggang ngayon. Kaya tinatanong ko siya, pre, ngayon ka maging honest sa akin, anong pakiramdam mo sa naging bansag ko sa iyo? Kasi kung nasaktan kita, ngayon ako hingi talaga ng sorry once and for all. Pre, hindi! Gusto ko nga eh. Ito nga, may nagpadala sa akin ng package. Ang nakalagay, Quitib. Nung ako ngayon magkaroon ng kotse, natatandaan mo yun, Pads? Sa hood, naglagay ako ng malaking sticker at ang nakalagay doon, Boss Quits. Kasi gustong-gusto ko. Kasi totoo naman yung mga characteristics na pinaghugutan mo. At ito ay pinapangatawanan ko. You see? Kesa naman ang naging bansag sa kanya ay Gabrata. Kasi dati sa seminaryo may nabansag ang Gabrata. Alam niyo kung bakit? Kasi pumupo, parang nakalimutang i-flash yung inodoro. May sumunod sa kanya, naku, nakita yung pupo niya, laki. Kaya nabansagan siyang Gabrata. Bakit Gabrata? Gabraso ang tae niya. Totoo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo, kahit maikli lang, 3 yung katawagan o bansag na ibinigay kay Kristo noon na nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon. Ano yon? Guro, sapagkat malaking bahagi ng kanyang ministeryo ay pagtuturo at sapagkat makapangyarihan ang kanyang mga salita na hanggang ngayon, ramdam natin. Kaya hanggang ngayon, siya ay guro natin. Ano pa? Ang sabi ni Juan Bautista, si Kristo ang kordero ng Diyos. Yung kordero ng Diyos ay yung parang walang batik, dungis, na tupa, na isinasakripisyo sa Diyos para sa kaligtasan ng tao. O hindi ba hanggang ngayon, yan ang bansag natin kay Kristo, kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Binansagan din siya at tinawag din siyang Kristo.
Mesiyas, tagapagligtas, na hanggang ngayon ay tanggap na tanggap at ramdam pa rin natin. Sapagkat mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, wala nang ibang magiging tagapagligtas, si Kristo lamang. So siya ay guro, kordero ng Diyos, Mesiyas noon hanggang ngayon. Sapagkat batay sa katotohanan niyon, yung bansag na yon. At yun ay pinangatawanan ng ating Panginoon. Kaya nagtagal at magtatagal pa yung mga bansag katawagang ngayon. Sana ganun din tayo sa bansag sa atin bilang mga Kristiyano. Ang tanong ay, napapangatawanan ba natin ito? Lalo ba't ito naman ay batay sa totoo? O baka naman gumagawa tayo ng ibang mga hakbang o gawain sa buhay na salungat dito. Kung kaya't natatawag tayo ng ibang katawagan at hindi yung ating pagiging Kristiyano. Dati, lumakad kami ng dalawa kong kaibigang babae, dinate ko sila. Ay, ito palang dalawa kong kaibigang babae ito, hamak na mas may edad sa akin at may mga asawa na, for the persons, for the sake ng mga chismosa. So nauna kami nung isa kong kaibigang babae doon sa meeting place naming tatlo. Dumating yung isa naming kaibigang babae. Nang dumating siya, tanong namin sa kanya, sino naghatid sa iyo? Alam naman namin yung asawa niya naghatid sa kanya. Alam niyo sabi? Nagulat kami. Nakasimangot ang sabi, ang naghatid sa akin, si Taksil. Taksil? Kasi na-discover niya, pinagtaksilan siya ng asawa niya. Kaya ang tawag niya, si Taksil. Bah, sumabad yung isa. Sabi naman ng isa, ako nga, yung kumpare mo, natawag ko ng Judas eh. Judas na yun? Niloko ko? Sabi ko na sa kanilang dalawa, para kayong mga pare. In unison, sabi nila, bakit, Father? Nagbibinyag kayo ng bagong pangalan ng asawa ninyo. Brothers and sisters, seriously, nung tayo bininyagan, bukod sa ating pangalan, nabigyan tayo ng katawagan na parang mas mahalaga pa nga sa ating pangalan. Sapagkat ang dami nating mga pangalan ngayon na hindi mo na malaman ng kahulugan. Pero sa bansag na ito, maliwanag na maliwanag kung ano tayo dapat sa mata ng Diyos, sa mata ng ating Panginoong Jesucristo. Yung bansag sa ating bilang mga Kristiyano. Palagi ko, bagamat ang nag-coin nito ay tao, galing pa rin sa inspirasyon ng Diyos. Yung tayo'y bansagan, tawaging mga Kristiyano. Sapagkat kung isipin po ninyo, yan ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa ni San Pablo. Bilang Kristiyano, tayo'y tinubos ni Kristo. Bilang Kristiyano, nananahan sa atin ang Espiritu Santo, si Kristo. Kaya kung isasegue natin sa ating unang pagbasa, sa calling ni Samuel, divine calling ito. Ang Diyos ang nagtakda sa atin bilang mga Kristiyano sapagkat gusto niya mabuhay tayo at mamatay tayo bilang mga Kristiyano. Ano man ang ating maging estado, sino man ang maging tayo, gusto niya mabuhay at mamatay tayo bilang mga Kristiyano. Yung nabubuhay tayo ng halatang halata, lantad na tayo'y Kristiyano. Hindi dahil sa tayo nag-aantanda ng krus, hindi dahil sa pagkalaki-laki ng ating pendant na krus, hindi dahil sa tayo nagro-rosaryo, kundi dahil sa tayo'y mabuting tao. Yung bang kapag namatay tayo, mababanaagan pa rin sa atin ng Diyos. Yung para bang sinuot sa ating damit, pambinyag nung tayo binyagan na puting-puti, busilak. At kitang-kita pa rin niya yung itinatak sa ating bumbunan sa pamamagitan ng krisma na krus na yan dahil tayo nabuhay sa kabutihan at umiiwas, lalo na sa mga matitinding kasalanan. Ganon dapat. Simply put, pag sinabing Kristiyano, dapat mabuting tao. Si Father Fidel ay obligado. Obligado ako. Dapat akong magpakabuting tao. Bakit? Hindi dahil pare ako, kundi dahil Kristiyano ako. So ikaw rin, obligadong magpakabuting tao. Yun ang overall calling natin. Walang masyadong halaga sa Panginoon. Ano ka? Mag-aasawa ka? Basta masaya ka. Basta wala kang iargabyadong tao. Magpari ka. Maging single ka buong buhay mo. Ikaw, basta masaya ka. Pero basta masaya ka na banal ka. Hindi yung masaya ka na nagkakasala ka. Kahit ano pa man. Basta't ang tawag sa atin ay ang tawag ng kabanalan. Diyan niya tayo husgahan. Kaya dapat, ang ating pagiging Kristiyano ay ating pinangangatawanan. Ang diferensya, ganito eh. Natatandaan ko dati nang may nangumpisal sa akin. Pasensya na, pero ito talaga yung kasalanan. At magpakatotoo na tayo. Nanood siya ng porn at nagresulta ito sa masturbation. Sabi ba naman niya sa akin, Father, nakakagilty ang masyado eh. Kasi dun sa kwarto ko, may image na Kristo at may image na ni Mama Mary. Ang ginawa ko, Father, nilabas ko pa. Nilabas niya. Na para bang sinasabi, Jesus, Mama Mary, dito muna kayo ha. May gagawin lang ako.
Ay, sabi ko, sa palagay mo, sa ginawa mong yon, kahit papaano bumaba kahit konti yung kasalanan mo? Hindi po. Kasi po alam ko, nakita pa rin naman nila yung ginawa ko. Exactly! And then, I followed it up with this statement. Alam mo kung paano ka nakita, lalong-lalo na ni Kristo? Ganito. He was not like outside you, beside you, above you, in front of you, behind you, and asking you, are you sure you want to do that? Hindi ganun ang nangyari. Ang totoong nangyari ay mas ganire. Jesus was inside you. And He asked you, bago ka manood ng porn, bago yung masturbation, are you sure you want us to do this? To the extent of Jesus asking you, sigurado ka? Gusto mong gawin ko ito? Ganon! Kung talagang Kristiyano yung nabubuhay sa puso at sa buhay natin, si Kristo, hindi ito yung lagi nating naisip na parang ang Diyos, si Kristo yung nariyan, body-body lang, na kapag nagkakasala, Lord, doon ka muna tumingin. Lord, pikit ka muna. Takpan ko muna mata mo, Hindi. Nandoon siya. Nakikita niya ang ating nakikita. So bago tayo magkasala, please, isipin muna natin yan. Na napakalaking kasalanan, hindi lamang sa sarili natin, kundi kay Kristo na nananahan sa atin. Kaya paulit-ulit ko sinasabi na dapat pinapangatawanan natin ang pagiging Kristiyano natin. Sapagkat si Kristo ay nasa katawan natin. Nakakatawa tayo. Kapag may problema tayo, Lord, tulungan mo ko. Na para bang kung i-imaginein lamang natin, ang totoong masasabi natin ay para bang God is in the heavens. Lord, baba ka dyan, tulungan mo ko. Wala akong question dyan. Pero hindi ba mas magandang pakiramdam yung hindi, Lord, may problema ko, halika, tulungan mo ako. Hindi ba mas magandang pakiramdam yung, Lord, alam kong nasa puso kita, may problema ako. Kaya ko ito sapagkat kasama kita dito. Ganon! At hindi mo masasabi yun kapag may matindi tayong pagkakasala sa ating pagkatao. Nakakatuwa nga minsan yung mga politiko. Yung mga politikong alam mong obvious na gumawa ng kasalanan, sila pa yung may ganang magsabi, bahala, kakampi ko. Kakampi mo ang Diyos talaga? Sigurado ka? Pero yung talagang namumuhay ka, na nasa sa loob mo si Kristo, miwas ka sa tukso, sa matinding pagkakasala, kayang-kaya mo sabihin, kaya ko ito. If God is with me, who can be against me? Kaya, hassle lang talaga, scary lang talaga, katulad ng example natin kanina, kung hindi natin pangangatawanan ng ating pagiging Kristiyano. Pero kung pangangatawanan mo, mas magiging maayos, masaya ang buhay natin, pati na mga taong nasa paligid natin. Di ba sinasabi ninyo, swerte or blessing, sa pamilya ang may pare. Kaya may mga magulang na gusto ang isa nilang anak na lalaki magpare. Kasi blessing daw, swerte raw. Hindi ako masyadong sigurado dyan bilang pare. Pero bilang pare, base sa aking karanasang diretsyo at karanasan ng ibang tao sa nakikita ko, sigurado ko ang mas swerte, sigurado ko ang mas blessed ay yung pamilya na may mabuting asawa, may mabuting ama, may mabuting ina, may mabuting anak, may mabuting kapatid, may mabuting magulang, may mabuting tao. Sapagkat kapag ang pamilya ay may mabuting tao, buhay na buhay si Kristong guro na nagtuturo sa pamilya kung gaano niya sila kamahal. Kapag ang pamilya ay may mabuting tao, buhay na buhay dito si Kristo na nagsasakripisyo para sa pamilyang ito. Kapag ang pamilya ay may mabuting tao, buhay na buhay sa pamilyang ito si Kristo na nagliligtas sa pamilyang ito. Ramdam na ramdam mo ang Diyos sa pamilya kapag may mabuting tao. Blessed na blessed ang pamilyang ito. Right? Proverbs 12:4. Ang sabi doon sa Kawikaan 12:4 ay ganito, kagalakan, karangalan ng asawa, ang isang asawang mabuti talaga. Kung papaanong kabulukan naman ng kanyang buto, ang asawang masama at kahiyahiya. Pwede mong palitan yon. Karangalan, kaligayahan ng isang pamilya, isang mabuting asawang, isang mabuting anak, isang mabuting kapatid, isang mabuting magulang. Kabulukan naman ng kanyang buto. Kanser sa buto ng pamilya. Kapag may isang masamang asawa, masamang anak, masamang kapatid, hindi natin kinakailangan pag-usapan. I don't have to tell you, lang kanser sa buto ang isa sa pinakamasakit na kanser. Lalo-lalo pag malala na. Bakit?
what makes it even more painful is this. Kapag gusto mong mamahinga, yung taong may cancer, gabi na, tulog na yung lahat eh. Gusto mong makakalimutan yung pain eh, na nararamdaman mo all throughout the day eh. Kung kailan ka pala hihiga, doon umaatake ang cancer sa buto. Hindi ka pa tutulugin, hindi ka pagpapahingahin. May medical explanation tungkol dyan. Huwag hindi natin pag-uusapan. Ang gusto kong ma-pick up nyo ay ganito. Ang isang masamang asawa, masamang anak, masamang kapatid, masamang magulang ay parang gano'n ng sakit na naibibigay sa miyembro ng kaniyang pamilya. Na una at diretsong nasasaktan sa ginawa niya. Yung kahit may pera ka, kahit lumayas ka ng bahay, kalimutan mo ang problema, hindi mo makakalimutan, sasagi at sasagi sa isip mo, at nanunuot sa iyong puso at kalooban na yun. Hindi malulunasan ng kahit anong pera yon. At ito yung cancer, nakala mo, nakarecover ka na, matagal na. Oras na maranasan mo, oras na maalala mo, bigla na lang tutulo ang luha mula sa iyong mga mata. Kasi ang sakit pa rin. Kaya nga kapag sasabihin ng isang asawa sa kanyang asawa, huwag mo akong sasaktan. Lolo. Kaya nga kapag sinasabi ng magulang sa isang anak, huwag mong sasaktan ang kapatid mo. Kaya nga kapag sinasabi ng isang magiging biyanan sa kanyang magiging manugang, huwag mong sasaktan ang anak ko. Ang ibig sabihin nun, huwag mong bibigyan ng cancer sa buto. Ako, ang anak ko, ang pamilyang ito. Maawa ka. Di ba sinasabi natin at minsan pinagdarasal pa natin, Lord, kahit walang pera, wag lang may magkakasakit ng malubha sa pamilya. O ito yun, Lord, kahit walang pera, wag lang sana akong lukuhin ng asawa ko. Wag lang sana akong lapastanganin ng anak ko. Wag lang sanang masira sa pera ang mga anak ko. Wag lang sana akong lukuhin, lapastanganin, pastusin ng mahal ko. Yun eh. Sana itong ating pagdasal sa ating banal na misa sapagkat ang pag-uusapan natin, ang punot dulo nito ay ang pagiging mabuting tao. At ang pagiging mabuting tao ay ang pagiging mabuting Kristiyano. At ang Kristiyano ay isang misyonero sinusugo ni Kristo sa mundo. Pero tandaan mo, pati ang mga disipulo, bago lumabas ng Israel, sa Israel muna sila sinugo ni Kristo. Sa kanilang pamilya, sa mga Israelita. Bago tayo isugo ng Diyos sa mundo, sinusugo muna niya tayo sa ating mundo, sa ating pamilya. Ang pagiging mabuting Kristiyano, bago ka maging mabuting pare, bago ka maging mabuting lawyer, bago ka maging mabuting negosyante, dapat mabuting asawa ka muna. Dapat mabuting anak ka muna. Dapat maging mabuting magulang, kapatid ka muna.